Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Sa mga viewers natin dyan who are still in the middle of their journey sa pagkuha o pagkamit ng mailap na PR ngayon sa Canada. This episode is for you. Meron na ba kayo nung tinatawag na inbox anxiety? Yung tipong araw-araw na lang pagising niyo check kayo agad ng inbox niyo sa email niyo. Meron na ba akong invitation? Na-draw na ba ako? May movement na ba doon sa aking expression of interest o ano man ang inyong inaabangan Saan man kayo nag-apply ng PR. Yeah, this episode will just remind you that you are not alone. Okay? Ang kakwentuhan po natin, although na-invite na siya, pinagdaanan din niya yung pinagdadaan ng marami ngayon. Okay, the stress, anxiety, sleepless nights. Okay, kukwento lang niya yun para again, malaman ninyo guys hindi lang kayo yung nag-iisip na parang nasisiraan na ba ako ng bait, but parang sobrang stressed ko na siguro sa kahihintay. Lalo na sa mga panahon ngayon na alam naman natin Canada has been tightening its rules for immigration. Welcome, Ero Garcia, ang ating kaibigan Hello. dyan sa bandang Regina, Saskatchewan. Hello, Yes. Ero! Hi, Miss Ina. Good Yeah. good day. Day na Yeah. lang para ano. Good day to everybody. So, yeah, sure. I'll be glad to Okay. share my experience. Correct. Pero guys, again, I'm very happy. At least si Ero, na-invite na siya. Pero medyo, nasa-stress ka ba? Dahil although nakapag-submit na siya nung kanyang application, medyo matagal din ang waiting game para doon sa certificate of nomination na talaga. Tama ba, Ero? Yun yung Mhm. hinihintay mo? Actually, the nomination, we received it, Oh, I think, nung nomination is, receive na namin siya nung May. Tapos nag-submit okay. kami for PR sa federal na ng July. Ah, So, ang okay. waiting na namin ngayon is the acknowledge of receipt, yung AOR na tinatawag. Okay. So pero hindi ka na kasing stress noon nung hindi ka pa at all na-invite o meron pa ding small level of yung parang anxiety sa paghihintay? Actually, super stress ako Oh, this December. Kasi okay. ito ang sitwasyon ko. So, bukod dun sa PR application, mag-e-expire na rin yung permit ng anak ko. Naku po, yan na nga po. So, so sabi ko, Lord, bigay mo naman isang wish lang muna, one wish at a time. Sige yung ano muna, yung permit. Oo. So, yun yung magandang pa-birthday kay hubby. Natanggap namin actually kagabi pagkaka-check ko sa mailbox, meron na kaming papel na Okay. na-extend na. Actually, this one I'm Oh my God, holding. perfect timing. O tingnan mo, sabi ko na nga ba, Yes. inbox anxiety ka pa rin, Yes. So, yun, nakuha na namin yung papel, kasi kailangan niya mag-renew ng passport. So, andun yung bukod sa application mo, sa PR application mo, yung pag-renew ng passport ng anak mo, pag-renew ng permit niya, tapos nag-e-email pa yung school na, Mm. "Hey, yung permit ng anak niyo is expiring soon. We need Oo. the copy." So, andun lahat yung stress at the same time financial kasi siyempre magbabayad ka dun sa permit, magbabayad ka din sa PR, and then kailangan mong mag-renew. So, ang daming ginawa. So, timeline lang talaga yung ginawa ko. Ang expiration kasi nung kanyang passport is February next year. And Alright. then, Yeah. permit din niya, yung first permit niya na nakuha doon sa PGWP ko, expiry din siya next year. So Mhm. sabi ko, I don't want to wait next year. So parang nag-research talaga ako, nagbasa ako. Pwede kang mag-renew ng passport within the 6 months Yes. time frame. Yeah. So, kumembot na kami, April pa lang. April pa lang Oo. pumunta na kami ng Calgary to have this, ang tawag nito, nag-book na ako. Nagkataon na nagkaroon ng outreach naman si Philippine Consulate. Embassy, Oo. si Consulate sa Saskatoon. So, hindi Oh, na kami para perfect. mag-travel ng 8 hours. Nag-travel na lang kami ng 3 hours going to Saskatoon. So, Oh. yun. So, April yun.
April, and then sabi ko, okay, kailan ako magsasubmit ng permit? Kailangan by August or October na isubmit ko na siya. Kasi binibilang ko siya eh. Mm. October, nag-submit kami ng extension permit niya, yung permit extension. Ano pa nga ako noon eh, parang nabudol pa ako ng $50. Kasi akala ko kailangan niya ng medical. So, nagpa-reserve pa kami ng medical na $400. Oh. So, sabi ko, ay, okay lang yun. At least, ano na lang, huwag na lang isipin yung $50. Okay na yun. Basta proceed na. So, yun. Okay naman siya. November 11, biometrics na siya. And then, a month after, yun na yung permit nakuha na. Oy, good. Okay. Edi tama lang talaga, no? Dapat talaga magpa-renew as soon as pwede na. Pero wait, nabanggit mo kanina, the school was letting you know? Parang Yes. mino-monitor nila yung permit nung anak mo. Ano na bang grade yung anak mo? Grade 10. Aba, parang ngayon lang kasi ako nakarinig na may isang school na actively monitoring the status of a The student. children. Oo, yeah. Actually, Miss Ina, just to cite an example, no, yung anak ko nag-share sa amin nung isang beses na she has a classmate, refugee ba siya or whatever, pero from Ukraine. Okay. Ang nangyari dun sa bata is biglang pinauwi. Wow. Kasi parang ewan ko kung expired na or tapos na yung ano nila dito, basta umalis, ano na lang, hindi na lang pumasok yung bata, wala na dito. Oh, Yun. and it was parang kumbaga, that process was initiated by the school? The school. Parang, wow. Mm-hmm. Ngayon lang ako nakarinig nun wow. So, Okay. baka siguro, yun nga, ano na sila, ganun nakahigpit yung tracking ngayon. Kasi even isipin mo, student visa, bata na, kumbaga, minor. Tinatrack nila and even ini-inform nila yung parents na, hoy, yung anak mo mag-expire na yung permit, aware ka ba? So, nakadalawang email kami na sinabi namin na on process na. And then I think today, si Habi, nag-submit naman siya dun sa school nila stating na we received already, eto na, yun, okay na. Okay, last ko lang i-press ko lang 'to ng konti. Pero kamusta yung approach ng school sa parents pagdating diyan? Yung parang ano yung tono ng mga reminders nila na parang kapag hindi niyo ito naasikaso, hindi na po papasok ang paano yung tono nila? Wala namang gano'n, Okay. wala naman siyang gano'n. Pero ano lang, a reminder lang na, hey, we just want to know, to let you know that your daughter's permit is going to expire soon. Tapos, if you have the new permit, kindly submit it to us soon. Ganun lang. Wala naman siya sinabi na ito magiging consequences if ever. Alright. Okay, o sige, mag-move on na tayo. Balik na tayo kay Mommy. Nabanggit po ni Ero, siya ay naka-PGWP. So, siya rin ang main applicant sa kanilang family. The husband, belated happy birthday, Leo, is also in Canada. Pero guys, hindi sila originally talaga dyan sa Regina. They came from BC. Ero, nag-international student, kumuha po ng MBA. What year was that, yung MBA, yung start ng MBA mo? That's 2022, April 2022. Okay, 2022. Hindi pa masyado, in a way, nag-uumpisa itong mga policy changes na paghigpit. Pero nag-MBA ka na agad. Very good. Okay. Bakit MBA agad yung naisip mo? You didn't consider na bachelor's? No. Kasi, nung pandemic, Miss Ina, ang kwento niyan kasi is, tinake advantage ko si pandemic. Okay. Nag-enroll ako first sa Central Colleges of the Philippines sa may Quezon City. Kasi online lang. Kasi pandemic nga, 'di ba? So natapos ako ng 1 year. Hindi ako nakagraduate pero na-finish ko yung first year ko in the MBA na. Pero hindi ko na siya sinubmit kay do sa bago kong school. So inano ko lang siya, kumbaga sabi ko sige, start brand new na lang ako pagdating ko sa Canada. So, yun, sabi ko, okay, ganito pala yung tinuturo doon. So sabi ko, sige, why not? Kunin na lang natin yung MBA. Plus, at the same time, siguro kasi yung mga mentors ko din from the past, sa mga previous kong work,
I'm actually seeing them na, ay ang ganda nung ano nila, nung may MBA pala sa Yeah. dulo. But, I originally submit my letter of intent in MUN, that's in Memorial University sa may Newfoundland. Ang Ooh. course ko, oo, ang pinaka, pero master's pa rin, pero more on social science, o di ba? So sabi ko, ay teka lang, so kailangan pala, tiningnan ko yung syllabus, kailangan pala may alam ka din dun sa bansa na pupuntahan mo and sa mga tao. Oo. Sabi ko, wala naman akong background sa social services. Sabi ko, parang hindi fit sa akin yon. And then, eto na nga, kumatok sa akin yung UCW, and then they provided me, okay, so these are your options. And then tinatawagan pa ako ng isang school din sa, I think, Toronto Film, something. Diyan din sa Ontario. Parang meron din mga nag-offer sa akin, tapos nakuha ako. Kaya lang, kinonsider ko lang talaga si UCW. Okay. O yan, tapos nakapagtapos na ngayon si Ero ng UCW. Ang una po niyang attempt, okay, for a PR pathway was in BC. Pero medyo ano bang nangyari? Obviously hindi siya naging hindi nagbunga. Ano nangyari? Anong pathway yun, Ero? Nung time na yon, that was way back 2020, 2024. So, from January up until April, wala ako, implied status ako. Pero may work Oh, ako. okay. I was teaching at the same time. Yun nga, na-offeran ako na mag-manage ng isang college, private college sa BC. So, nung time na yon, sabi ko, ay, maganda na to kasi parang nasa tier 0 na ako. Okay. Now, chinek ko yung criteria ni BCPNP. Ang sabi kasi doon, parang pagkakaintindi ko is, kung halimbawa kahit tier 0 ka, mas maganda kung nakuha mong or previous job mo was higher than that. Tier Okay. 0 na nga, 'di ba? Higher na Oo, 'yun. yun na yun eh. So, Oo. sabi ko, anak ng tete, parang mali. Sabi ko, parang dapat di ko tinanggap. So, sabi ko, sige, tingnan ko lang. Wala pa naman yung permit. Enjoy ko muna for experience ba. Yun, hanggang sa dumating yung permit namin, April 2024. Tapos, pinakikiramdaman ko lang yung immigration policies. Pati yung BCPNP stream. Yun na nga, may nag-mention sila na mag-open sila come January 2025 yung BCPNP MBA stream, which hindi naman nag-open. MBA Yun. stream. Okay. Yes. 2025 lang dapat siya, Ero? 2025 siya. Okay. So, medyo ito ka-while before ka talaga nagkaroon ng clear PR pathway. Tama ba? Pathway, yeah. Hindi naman, kasi 2024 kami lumipat na dito eh. Parang Okay. nakaramdam ako na hindi magbubukas yun eh. Kasi unang-una alanganin, because I graduated in a private college, hindi naman public. Okay sana kung sa UBC, yan, pwede pa yan. Pero hindi, private college ako. Pangalawa, unsure. Andun yung anxiety mo na ako baka mamaya hindi mag-open o kaya ang dami na ninyong maglalaban-laban kasi dami rin kumukuha ng MBA. So, andun na yon. And then, nung na-receive namin yung permit ng April, nag-consult kami kagad. Sabi ko, sige, magpa-consult tayo. Parang na-delay pa nga yun ng ilang months. August, nag-consult kami sa isang immigration consultant sa BC. I really appreciate him kasi very direct to the point siya, whether masaktan ka or hindi, kung gusto mo marinig yung words, ito yung totoo. So, in-explain niya sa amin, sabi niya, although NOC 0 ka, hindi guaranteed yan na makakapasok ka. Kasi from your past experience, tinignan din niya yun, and then sa experience din ni Habi. So sabi niya sa akin, it's either lumabas ka ng Metro, Vancouver, or pumunta ka ng Yukon. Yun lang yung option ko. Sabi ko, ayoko ng Yukon. Sabi ko, medyo malamig doon. Tinanong ko, pwede po kaya sa Saskatchewan? Tapos ang sinagot niya sa akin was, oh yun, kung gusto mo sa Saskatchewan, 6 months lang yun. So sabi ko, August,
okay, sige, planning na tayo. Yun na yung planning stage. So, yun na yun, lipat probinsya. Oo. Ano na, doon sa lipat probinsya, syempre, anuhin mo, consider mo yung dati mong trabaho, sino may iwanan. Kasi ako, ganun eh. Sino may Oo. pag-iiwanan ko, kawawa naman sila. Ganun. Oh, guys, Or parang, sisingit ko lang, baka nahihiya si Aaron na sabihin kung ano yung work niya. Actually, nakakatuwa yung nangyari kay Aaron. So, she studied at UCW, University of Canada Canada West. West. After graduation, she ended up being an instructor there. Tapos imagine, she was, as she mentioned earlier, na-offeran pa siya mag-manage ng isa pang college, yeah, after graduation. O, 'di ba? Impressive din, ah. At right now, she is working at the University of Regina. Okay, o, 'di ba? Pero hindi instructor. Ha? O, ano nga ba? Hindi Sabihin mo, ano yung professor. role mo ngayon sa ano? Actually, our HR is University of Regina, pero I'm really directed sa non-profit organization affiliated sa kanila. Oh, My okay. position is Senior Client Services Manager. So I manage mga communications and marketing and social media managers. At the same time, mga outreach people. And hawak ko din yung mga admin staff. Yan, o, 'di ba? Ang ganda rin, 'di ba? Ang nakikita kong naging, points for, yung mga stressful points mo at anxiety, siguro nanggaling dun sa una, sa BC, na nagtapos ka ng MBA, you were hoping that, Mhm. that would be a big plus sa iyong PR pathway initially in BC. Tapos hindi nga nangyari, siguro nasayangan ka in a way, tapos ngayon maglilipat probinsya ka, another ano na naman 'yan, parang bagong journey na naman. You feel like, I'm Yes, sure, I mean, you felt like you were starting from scratch. Another ano na true. naman 'yan, stressful point in your PR journey. And to mention, Miss Ina, hindi lahat ng company here in Regina supports PR. Oh, Yun okay. yung pinaka-stress doon. So, on my end, I have to find a very prominent or prominent is a right term, na company, na magsu-support sa akin. If I submit my application, sasabihin nila, okay, kailangan namin 'tong taong 'to. Mhm. So, yun pa lang yung thinking ko, sabi ko kailangan ko i-strategy 'to ng maayos. Um, Although pagdating namin dito kasi, a week after nun mag-start na ng work si hubby, nakakuha na siya ng work. So, may work na siya, Okay. ako na lang. So, ako yung walang work the whole entire na pagdating namin dito. Pero hindi naman siya nagtagal, mga 2 weeks lang akong natenga. Oh, bilis. Um, Oo. Kasi talagang ano ako, aggressive ako Oo. mag-submit ng mag-submit. Yun, tapos na-impress ko din naman nung yung mga executive director dun sa presentation ko. So, yun na yun. Parang may dalawa akong in-apply, dalawa lang yung in-applyan ko na tumawag sa akin. Yung isa is Ministry of Education ng Nice. Saskatchewan. Pero, I think bad yun. Siguro suggestion ko na lang din for Oh. those who are going to transfer provinces, na kapag halimbawa nag-apply kayo, wag niyong directly itatanong sa kanila, "Do you support PR?" Oh, yun ang Yun, advice ng ilan, yan ang advice yes, ng ilang consultant na right off the bat alamin tanungin. mo na para hindi ka na mag-aksaya daw ng Oo, oras. Okay, why do you say yes. otherwise? Okay. But on an HR perspective or Okay. sabihin natin, higher leadership perspective, off sila dun. Kasi parang Oh, on their end, they're gonna think na, mag-i-stay lang 'to kasi sa PR. So after the PR puwede siyang umalis. I see. Okay. Mm. So Although maganda imagine yun, you yun. took a risk then. Kasi hindi Yes, ka I pa took a sure. risk. Oo. Hindi ako sure. Pero ang sabi ko, pagpasok ko, that's the time magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko na Pilipino, yung mga makikilala ko na Pilipino inside, and then HR, yun ang magandang marinig mo.
And then on the website also sa UOR, nandoon kasi we support SINP. So doon ako nakampante. Yung mali ko doon sa Ministry of Education kasi, Miss Ina, was tinanong ko. Kaya I see. hindi ako natanggap. But it's okay kasi it opened a different doors naman sa Oo, akin. you're not meant to be there, ganun lang yun, ano, okay Yes. naman. Happy ka naman sa iyong kinalalagyan ngayon. Yes, yes. Oo. So Okay. O yun. baka mag-share ka naman, maliban dun sa experience mo sa anak mo that you were worried about her losing status. Ano yung mga Mhm. sleepless nights mo, if you had any? Yung Ay, ang parang dami, ma'am. oo. At ganito kasi siya. So, October kami napadpad na here sa Regina. And then November, nakikiramdam lang ako kasi may policy, and at the same time sa new work, so kailangan magpakita ako ng effort, and then new people. Pagdating ng December, nag-try lang naman ako. Nag-send ako ng email sa HR. So sabi ko, pwede na kaya ako mag-apply para sa PR ko? Sabi ko, I'm just turning 3 months. Next, sabi ko, by January, fully 3 months na ako. Pwede kaya ako mag-apply ng JAL, yung Job Application Letter. Yun yung tawag dito eh. Sabi ng HR, sure, why not? So sinubmit niya sa SINP. Around January 3, naka-receive ako ng feedback. Meron na akong parang support letter siya na Okay. pwede na ako mag-apply. Kaya lang, nung time na yun, confused ako kung ipo-push ko ba siya to submit or hindi muna. Okay. Kasi, ano yun ma'am, parang mamaya hindi ako mag-push pero sayang naman yung binayad ko or whatever, di ba? Bakit ka Yung effort nagdadalawang ko isip? din. Ano pa ba yung iba mong option? Hindi kasi yung sa stream path, sa pathway na tinitingnan ko, ang nakalagay kasi doon is you have to have at least 6 months Oh, of alright. working on that. Which right now closed na siya. Nag-change yung policy niya. So sabi ko, 6 months. So parang nag-ask din ako ng mga expert. Again, ano lang to, mga free advice lang to. Mm. So sabi ko, sige, maghintay na lang ako ng March. 3 more months. Anong mawala sa akin. Pagdating ng February, nag-closed si JAL. Oh So, no. Okay. yes, oo. Ano pa yun, right after ng birthday ko, sabi ko, oh my God, sabi ko, so hindi sila magpa-process ng job application letter. Sinaoli ko yung JAL ko. Kasi, para at least malinis ulit yung Alam nila, oo. yes, oo, na hindi ko ginamit or whatever. Sabi ko, oh my God, sabi ko, sana po magbukas na siya by March. So, ang nangyari ulit, March 27 or 28, either of the 2 dates, yung HR na Pinoy, nag-reach out sa akin. Sabi sa akin, "Uy, Ero, nag-open na ulit si JAL. Gusto mo i-submit ko?" Ano to, Miss Ina, around 3:30. 3:30 ng hapon, tandang-tanda ko siya. 3:30 ng hapon kasi nasa meeting ako nung pagod na ako. Mm. Sabi ko, "Ay, sige ma'am, submit niyo na po." So, sinubmit niya. Pagdating ng 4 PM, meron na akong JAL. Ang bilis, grabe. Ang bilis. Okay. Yun nga. Diyos ko, sabi ko, Lord, ikaw naman nagpaano ka pa, nagpa-kembot ka pa ng konti sa akin. So, after nun, yun na. Kasi yun, lumabas din yung mga 25% cap, may mga ganun na kami din dito rin sa SINP. Oo. So, na-receive ko siya ng March, April, inayos namin yung papers. May, nag-submit kami sa SINP kasi ang term nila dito sa platform is Oasis. So, ang dami mo kailangan sagutan, paulit-ulit yung Okay. sagot. So, sabi ko, okay, sige, no problem, submit na natin. Then, May yun, tingin ako ng tingin. Ayun na, Inbox Society. O baka Oo. mamaya, ano na bang sitwasyon, ano nang update, baka mamaya may kailangan silang additional request. Lahat ng payslip ko, pinagsasubmit ko. Oo. From the time na nag-start ako, pero ang kailangan lang is 3 months. Pero sabi ko, hindi, submit ko na Oo, lahat. sobrahan mo na. Oo. Tapos, July, yun na, July, na-receive namin siya na, okay na, may nomination na kayo. This nomination is going to expire until December of this year.
mag-submit na kayo sa federal. On the spot talaga, Miss Ina, nag-submit kami sa federal, July din. So, Oo. yun, okay na. So, parang ngayon, after nung permit nung anak ko, ang sinisilip ko naman ngayon is yung aming PR application. Kasi, although wala pang update, kasi I think ang pinaprocess pa lang is for January 2025. Oo. So, matagal-tagal Oo. ba? But at least ano, in a way, you're fairly, you have something to look forward to na fairly Mm. certain na rin unless, may nagkamali sa application, which I highly doubt naman. Ay, naku. Wala namang point in your journey, Aaron, na ikaw or maybe si hubby, nag-aalala lang, naku, wala na ako ng status. Parang, may ganun bang point? Wala. Kasi Wala, okay. talagang plinano ko siya, Miss Oo. Ina. Kasi yun yung parang I think the secret here is huwag ka na magpatumpik-tumpik. Oo. Kung halimbawa, like kami, na-receive namin siya last year, 2024, yung permit ha. Although may months kami na siguro sabihin kong sinayang, pero hindi rin sayang eh. Kasi nakaplano kami ng maayos. Nakakontak kami ng mga right people na pwedeng tumingin, maghanap ng place namin to stay. You know, ano siya, kumbaga sa project management, nandun ka isa-isa, nasa initialization, nandun ka na sa ongoing phase, yung mga ganon. Pero kailangan lang talaga may timeline ka. Now, connecting with your question, I know a lot of people who's trying to contact me. Ala. Mag-expire na kasi yung kanila next year. So, Yung mga gustong 2026. lumipat, parang si Aaron na galing Yes. BC, nag-iisip na yon mag-Saskatchewan, Yes. kinokontak nga kasi si Aaron, no? Okay. Oo. Ang problem ngayon is, you also have to consider kung ma-extend ba yung permit mo. Yun yung problema. Kasi, willing ka bang willing ka bang tulungan ng company mo right now? So, kung Mm. halimbawa, I know some people na yung isa parang mag-expire na ako next year. Paano ko lilipat yan? Ang question dun kasi is, kahit sabihin natin lumipat ka ngayon, realidad, sasabihin ko silang prangka, hindi natin sure. Kasi, Mm. iba na ngayon ang pathway ni SINP. Ang kailangan doon is kung may experience ka from the past 10 years, yung employment offer, yun yung tinitingnan ko ngayon. Kung may experience ka, the same experience that you have, that they're going to work right now, okay. Okay yun. Mm. Pero kung wala kang experience, let's say before, ang experience mo lang is more on supply chain, tapos ngayon naging office manager ka. 'Di ba? Example lang. So, Mm. paano mo pangangatawanan na office manager ka din dun sa previous 10 years mo or alin man dun sa 1 year na yon. So, yun yung mahirap. Ay. I-ano mo siya, kung paano mo siya i-coconnect. Tapos, paano Mm. mo din siya ilalaban in terms na pag nag-submit ka. 'Di ba? Yeah. So, yun lang. Siguro dun sa mga bagong graduates, you just have to know your timeline. Mhm. Perfect timeline. Okay, sige, while waiting. Kasi right now, I think the PGWP is matagal. Depende pa Matagal rin ngayon yata sa mag-release. course. Depende pa rin sa kanilang course, 'no? Yun. So, kung halimbawa you're still waiting and you have a job, by all means, explore niyo yung work ninyo and then your possibilities. Pero kung halimbawa sabihin natin na you already have a permit, huwag ka na magpatumpik-tumpik, think ways kung saan ka na Oo. dapat. Kasi Oo. iba talaga ngayon ang policy. Oo, and sa totoo lang 'no, parang every year the situation is different. Somebody might have the same profile as Aero, Mm. pero kumbaga the whole system will treat it differently every year 'no, ang nangyayari ngayon. So, hindi porke po halimbawa nakita niyo na same kayo ni Aero, "Oh, it will work out for me also in Saskatchewan." That's not necessarily the case. No. As I mentioned, Miss Ina, yung pathway ko dito sa SINP, which is, I think yung ano lang, kailangan lang ng 6 months na experience. Ngayon iniba na nila, bawal ng Ayun. PGWP mag-apply. Oh, ayan. And reminder guys, wait lang, Ero, may up ako. Yung mga binanggit po ni Ero, we both are not
authorized immigration professionals. Hindi po kami nagbibigay ng immigration advice. Okay, this is Mhm. for educational purposes, us sharing each other's experiences. Okay? Ero, thank you so much. Meron ko pang idadagdag. Siguro Baka, ano na lang, oo. additional ko na lang, Miss Ina, before they think or before na mag-decide sila something, they seek professional help, which is the Mm-mm. consultant. And hindi lang isa or dalawa ang tanungin nila. Mas Yeah, maganda kung yeah, halimbawa makaapat sila, and then from all those apat na information na gather nila, mas maganda kung ano, saan tayo komportable. yeah, Once you find that, everything will go well, and plan it yeah. accordingly. Thank you so much for your tips, Ero. Aabangan natin ng isa na lang maikli na lang ano no, kung baga ito yung Yes. PR journey ni Ero nandito. Ito yung PR finish line, no? Dito ka na siguro. Nandito ka na, malapit na. Ay Konti naku, na lang. sana no, yung iba na makanood nito maisip na dadating din sila diyan sa punto ngayon ni Ero, 'di ba? Kapit lang, naku po. Malay nyo ma-draw kayo because they say, no, ang 2026 is the year for those who are already inside Canada. Inside. At least yun yung good news na pwede nating i-look forward sa taong ito. Kung nandito ka na, you have a bigger chance of getting drawn. Okay? Okay, o Siguro sige Miss na. Ina, dagdag mo pa, Oh, dagdag mo pa, nandito na kayo, wag na kayo umuwi. Tsaka at the same time, kung study permit ka dito, I mean, kasi nandito naman tayo, totoo naman is for PR, no? mm, Konti na lang, pwede ka na mag-apply for citizenship. Kasi yun yung something na nilo-look forward ko after the PR. Another project for me. yan, oo. Oh, sana all, yun na ang pinoproblema, no? Pag-apply naman sa citizenship. Thank you everybody for watching. Ero, maraming salamat. We will end this episode here. I'll see you guys in the next one. Kung meron sa inyong gusto mag-share din ng storya ninyo, no, yung talagang parang kumbaga, maybe some have sought professional help from a psychiatrist because of what they are going through dito sa journey nila to PR. If you want to share that story, to put them down there in the comment section or shoot me an email and I will get back to you. No? Maybe pwede natin i-share for an episode. Okay, bye everybody. I'll end this episode here. Bye!